Good day, sir. My name is Justin Villanueva, and today I will be discussing our topic called The Leaders, Transformational and Transactional Leadership, Power and Politics in Organization. First, the lesson overview. We'll be tackling about this topic is first is transactional leadership, transformational leadership, and power and politics. So first is transactional leadership. Transactional leadership primarily concerned with processes and control, requiring a strict management structure and focusing on how to get things done. So, naka-concern siya or naka-focus lang siya sa process and control and nire-require din niya yung strict management and able to meet the expected result. So, the transactional leadership has three parts or goals. So first is focus on goals. So ang transactional leadership ay nagbibigay siya ng clear targets and ine-ensure niya na lahat ng member niya is alam yung gagawin and able to ma-meet yung dapat na result. And next is rewards and punishments. So yung leader is nagbibigay siya ng rewards, able to motivate the member at para gawin niya yung tama at mas gagalingan niya pa. And nagbibigay naman siya ng punishments sa mga members na parang nagde-decline yung mga ginagawa nila. And lastly is reactive nature. So, ang reactive nature is sakalang kumikilos yung leader 'pag ah, nangyayari na yung problema at hindi hindi siya naka-focus kung paano lutasin bago pa ito mangyari. And next is transformational leadership. So, ang transformational leadership focuses on inspiring other to follow, involving high level of coordination, communication, and cooperation, motivating people to act by leading through example so followers identify with the leader's vision. So, ang transformational leadership is naka-focus lang siya sa inspiring pag-i-inspired ng iba para sundan siya. So, nag-i-involve siya ng high levels of coordination, communication, and cooperation. So, yung transformational leadership is siya yung nag-set ng standards or good example para sundan siya ng mga members niya na gumawa ng mas maganda pa. So, yung key characteristics niya is focus on vision. So, ang transformational leadership is naka-focus siya on long-term issues. So, focus niya ito yung kung ano yung mangyayari sa future about sa company or about sa trabaho. And next is charisma and enthusiasm. So, as I said earlier, so dapat ang transformational leadership is nag-set siya ng good example para sundan and ma-motivate yung mga members niya. And next is proactive nature. So, kabaliktaran ito nung transactional leadership. So, ang transformational leadership naman is inaagapan niya yung issue bago pa ito maging problema. So, for example nito is sa bahay niyo may maliit na butas yung bubong niyo. So, inaagapan na ng tatay mo, tinatakpan niya yung butas. So, when it comes in a rainy season, hindi na siya magli-leak. So, ayun yung transformational leadership. And lastly is group interest. So, ang transformational leadership is naka-focus lang siya sa success ng grupo niya or team niya, hindi sa pansarili niyang success. And that's all for today, sir. Thank you. Good day, sir. I'm Balmes Jake Anthony, and I will be presenting this slide 5. In this slide, transaction. This is the manager. This style is all about keeping things in steady and following the rules already in place. The leader sets a goal, and if you hit it, you get a reward. If you don't, you face the consequences. They try to change how the system works. They just step in to fix whenever a problem pops up. They deals with the problem as they arise. If they are in a workplace and like that, and this is the transformational. This is the true leader. This style is about changing things for the better.
and bring in fresh ideas instead of, of giving orders or rewards. They inspire people to care about the project from the inside out. They are proactive, meaning they look ahead to solve problems before they even happen, and they deal issues when they become. They are trained like that. And next, what is power? Uh, this slide, what looks mine is actually means to influence others. Uh, Power is your simplicity to your ability to guide or change how people act so you can achieve a goal. Uh, Power is the ability to influence the behavior of others to get what you want. Uh, True power does not mean being bully or forcing people to do things. You can have massive influence just by earning people trust, being highly respected, or working toward a goal that helps everyone. And in power, there is authority. There is a difference between having power and having authority. Authority is a power that everyone agrees is fair and legitimate. For example, you listen to a doctor or a teacher because their position makes sense in that situation. And next slide. This is the five bases of power where influence comes from. First, legitimate power. This comes entirely from a person's official job, title, or position. You listen to them because they are the boss, the captain, or the official in charge, often backed up by a title. Reverent power. This is completely based on charisma and personality. People listen to this leader because they like them, admire them, and they genuinely want to follow their leader. And expert power. This comes from knowing your stuff. If you are the only one in the group who knows how to code in Python or fix specific system error, and everyone will naturally look to you for answer because you have the skill. And reward power. This is the power that give out rewards or perks. People follow this leader because they have the ability to give you a raise, promotion, extra credit, or a better schedule. And coercive power. This is the power to punish. It relies on threats or taking away privileges. Import, while it is the easiest type of power to spot, this is the less effective because it makes people resentful. And that's it. Thank you for listening. Next slide is a positive and negative consequences ng effect of power. Bilang isang leader o taong may authority, may mga mabubuting epekto ang pagkakaroon ng power. Pero meron din itong mga posibleng negative effect kapag hindi nagamit ng tama. Positive effect from people to take action and be proactive, increase responsiveness to a group changes, promote focus on a task-appropriate goals, associate with optimism and positive emotions, enhance executive cognitive function like decision making. Sa positive side, ang power ay nakakatulong para maging mas proactive ang isang tao.
mas nagkakaroon siya ng lakas ng loob na kumilos at gumawa ng desisyon. Nagiging mas responsive rin siya sa mga pagbabago sa group at mas nagkakapag-focus sa mga layunin na kailangang maabot. Bukod dito, ang mga taong may power na kadalasang mas optimistic at may positibong pananaw. Nakakatulong din ang power sa pagpapabuti ng decision-making at problem-solving skills. Dito naman sa negative effects, prone to risky, unethical decision and boundaries at overtyping. Generates negative reaction in subordinates during conflicts. Self-evaluation raise while evaluation of other falls. Weakness of social attentiveness and empathy lead to stereotyping and coercive tactics with subordinates. Dito sa negative side, kapag nasobrahan o hindi nagamit ng maayos, maaaring maging dahilan ito ng mga risky o unethical decision na maaari ring itong magdulot ng negatibong reaksyon mula sa mga subordinates lalo na kapag may conflict minsan. Nagiging sobrang mataas ang tingin ng isang tao sa sarili niya habang nababawasan naman ang pagpapahalaga niya sa opinyon at kakayahan ng iba. Maaari rin itong pahinain ang empathy o pananaw sa nararamdaman ng ibang tao. Sa pinakamasamang sitwasyon, maaaring humantong ito sa stereotyping o paggamit ng pamimilit sa mga kanyang nasasakupan. At makikita natin ang power ay maaaring maging kapaki-pakinabang o mapanganib depende sa kung ano ito ginamit. Kaya mahalagang gamitin ang kapangyarihan ng may responsibilidad, respeto at malasakit sa ibang tao. Next slide is about 6 principles of power in interpersonal relationship na binuo nina Gregorio at Anderson. Ipinapakita rito kung paano gumagana ang power sa ating mga relasyon at pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Next is perception. Sinasabi rito na ang power ay nakabatay rin sa pananaw ng ibang tao. Kapag ang isang tao ay decisive, confident at proactive, mas nakikita siya sa iba bilang makapangyarihan kahit wala siyang formal na posisyon. Next is relational. Ang power ay umiiral sa loob ng isang relasyon. Ibig sabihin, ang bawat tao ay sa isang relasyon may kakayahang maimpluwensya ang isa't isa sa iba't ibang sitwasyon. Dito naman sa resource base, ang power ay kadalasang nakadepende sa mga resources o bagay na mahalaga. Kapag ang isang resource ay limitado o mas mahalaga, mas matindi ang konsepto at pakikipaglaban para dito. Dito naman sa least interest principle, ayon sa prinsipyong ito, ang taong mas kaunti ang mawawala o hindi gaanong invested sa relasyon, ang kadalasang mas malaking power, samantalang ang mas dependent ay ito naman ay mas kaunti ang kapangyarihan. Dito naman sa enabling and dissembling,
ipinapakita dito ang tunay na impluwensya ay hindi nakukuha sa pananakot kundi sa mahusay na social skills. Ang taong marunong makipag-usap at makitungo sa iba ay mas nagkakaroon ng pangmatagalang impluwensya. Dito naman sa prerogative, ang mga taong may mas mataas na power ay kadalasang may kakayahang lumihis sa ilang patakaran o norm nang hindi agad nakararanas ng parehong consequences na nararanasan ng iba. At ipinapakita ng 6 na principles na ito, ang power ay hindi lang tungkol sa posisyon o authority, ito rin ay nakadepende rin sa perception ng tao, relasyon, resources, interes at kakayahang makaimpluwensya at mga pribilehiyong kaakibat na kakayahan. Last topic natin ay Key Takeaway Module 6, The Leaders. Dito natin makikita ang dalawang pangunahing uri ng leadership or tatlong pangunahin ng leadership. First is ang transaction leadership. Ang mga transactional leadership ay nakatuon sa paggamit ng mga goals sa pamamagitan ng pagsunod ng mga rules at procedures. Gumagamit sila ng reward para hikayatin ang mga tao at nagbibigay ng solusyon sa mga problema habang pinapanatili ang kasalukuyang sistema o kultura ng organization. Sa madaling salita, ang kanilang focus ay ang maayos na pagpapatakbo ng mga gawain at pagtupad sa mga layunin. Second is the transformational leadership. Ang mga transformational leadership naman ay nagbibigay ng inspirasyon sa kanilang mga miyembro. Ginagamit nila ang kanilang vision, karisma at kakayahang magbigay ng desisyon upang hikayatin ang mga tao na magbago at umunlad. Hindi lang sila nakatuon sa result kundi pati na rin sa pag-develop ng kanilang mga tao at paglikha ng positibong pagbabago. And lastly, dito naman sa power. Mahalaga ang power sa relationship dahil ito ang nagbibigay kakayahan sa isang leader na maka-impluwensya sa iba. May 5 mensahe ito na legitimate power, reference power, expert power, at reward power, at receive power. Ang power ay maaaring magkaroon ng positibong epekto tulad ng pagpapalakas ng organization at pag-abot ng mga layunin, ngunit maaari rin itong magkaroon ng negative effect kapag nagamit ng hindi tama. At ipinapakita ng module na ang epektibong leader ay hindi lamang marunong magbigay ng utos o magpatupad ng patakaran. Ang tunay na leader ay marunong magbigay ng inspirasyon, gumamit ng kapangyarihan ng responsible, at gumawa ng positive na pagbabago para sa kanyang group o organization. Tulad ng nakasulat dito sa baba ng slide na ang great leader don't seek out to be leaders.
They set out to make difference. Ibig sabihin, ang tunay na leader ay hindi naghahangad ng posisyon, kundi ng pagkakataong makagawa ng makabuluhang pagbabago. Yun lamang po, sir. Thank you for listening.